Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 1556. Pagtitipon ng mga espiritu. Kung i-rank ng isa ang 9 Mysterious Golden Lightning tulad ng Heavenly Flame sa Heavenly Flame Rankang, ang kidlat na ito ay magyayabang ng posisyon na katumbas ng Purifying Demonic Lotus Flame o maging ang Nihility Devouring Flame. Ang siyam na mahiwagang gininto ang kidlat na ito ay lilito lamang pagkatapos pinuhin ang isang tier siyam na golden peel. Ito ay isang bagay na nanginginig sa lupa sa tuwing lumilitaw ang kidlat na ito. Ang mundo ay manganginig at maging ang mga piling tao na si Dao Sheng ay magmumukhang maliliit at walang halaga sa ilalim ng lakas ng kidlat na ito. Sa loob ng ilan sa mga sinaunang aklat, may mga talaan ng hindi pangkaraniwang natural na mga kababalaghan na nabubuo ng ang isang alchemist, na umabot na sa rurok, ay nagpino ng isang tier siyam na golden peel. Ang pinaka-nakakatakot na aspeto ng hindi pangkaraniwang pangyayaring ito ay ang 9 Mysterious Golden Lightning. Maging ang isang ordinaryong piling tao na si Dao Sheng ay magiging alikabok kung hinawakan ito ng ekspertong iyon kahit kaunti. Siyempre, ang 9 Mysterious Golden Lightning ay napakabihira kahit noong gininto ang panahon ng sinaunang panahon. Libu-libong taon na ang nakalipas mula nang lumitaw ang 9 Mysterious Golden Light sa kontinente ng Daochi. Sa madaling salita, ang Tier 9 na Golden Peel ay hindi lumitaw sa kontinente ng Daochi sa loob ng libu-libong taon. Gayunpaman, malamang na walang sino man sa mundo ang makapagpino nitong banal na tabletang panggamot. Maging si Xiaoyan ay maaari lamang manatiling tahimik bago ang mga salitang ito. Dahil sa kanyang medicinal refinement skills, maaaring hindi siya maglakas loob na sabihin na siya ang pinakamahusay sa kontinente, ngunit hindi magiging mahirap para sa kanya na maging ranggo sa nangungunang tatlo. Gayunpaman, ang pinakamataas na tier na medicinal peel na na-refine niya ay isang tier 9 treasure peel. Hindi niya kailanman sinubukang pinuhin ang tier 9 na misteryosong tableta. Kahit na hindi gaanong kailangang sabihin tungkol sa mas mataas na ranggo na tier 9 na golden peel. Kaya naman, ang maalamat na siyam na mahiwagang gininto ang kidlat ay isang bagay na nabasa lamang niya sa mga sinaunang aklat. Bagamat hindi pa niya ito nakita, nakilala pa rin niya ang 9 Mysterious Golden Lightning sa unang tingin dahil sa kanyang matalas na espiritual na pangunawa. Ang lugar na ito ay talagang gumawa ng 9 Mysterious Golden Lightning. Kahit na sa lakas ng loob ni Xiaoyan, hindi niya sinasadyang naramdaman na medyo mahirap ang kanyang paghinga sa sandaling ito. Ilang sandali pa bago tuluyang lumabas ang kanyang bibig ng mahinang ungol nang hindi niya namamalayan. Puno ng pagkabigla at hindi paniniwala ang boses niya. Ang malaking Golden Lightning Dragon ay nakahiga sa pinakamalalim na bahagi ng dagat ng kidlat. Mariing nakapikit ang mga mata nito. Ang mga gintong arko ng kidlat ay patuloy na kumikislap sa katawan nito. Tahimik na kumalat ang isang parang extermination na enerhiya, na naging dahilan upang ang walang laman na kaharian ay lumitaw na sobrang baluktot. Ang siksikan na bolts ng Black Demon Lightning ay nananatili 10,000 talampakan ang layo mula sa gintong kidlat na dragon, na parang sinasamba nila ang kanilang hari. Gulp! Hindi sinasadyang lumunok si Xiaoyan ng laway habang sinusuri ang eksenang ito. Ang mahinang tunog na iyon ay napakalakas sa ganap na tahimik na kaharian na ito. Kaya naman, maraming bolts ng Black Demon Lightning ang biglang tumalikod at sumugod kay Xiaoyan tulad ng maraming galit na mga sawa. Si Xiaoyan ay umatras lamang nang magsimulang sumugod ang mga nilalang ng Black Demon Lightning. Mabilis na kumikislap ang kanyang mga mata nang tumalikod siya at tumakas. Hindi siya natatakot sa Black Demon Lightning, ngunit hindi niya kayang hindi matakot sa kidlat na dragon, na tila nakaidlip. Nararamdaman niya ang nakakatakot na aura na nagmumula sa katawan ng dragon. Inamin niya na mas mababa siya sa aura na iyon batay sa kanyang hula, kung ang isa ay gumamit ng mga antas ng tao upang sukatin ang lakas ng dragon ng kidlat, ang kidlat na dragon na ito ay malamang nakatumbas ng 7-star Dao Sheng. Ang antas na ito ay isang bagay na hindi kayang labanan ni Xiaoyan. Kaya naman, hindi siya nagdalawang isip na tumalikod at tumakas matapos matuklasan ang antas ng aura ng dragon. Bang-bang! Ang pagtakas ni Xiaoyan ay umakit ng dumaraming Black Demon Lightning na nilalang, kaya hinabol nila siya. Sa isang iglap, ang pinakamalalim na bahagi ng pool ng kidlat ay tila kumulo.
Pumasok si Xiaoyan sa kanilang banal na lupain at tila nagalit sa kanila. Ang bolts of Black Demon Lightning ay umalangaw mula sa lahat ng direksyon, patungo kay Xiaoyan. Sa ilalim ng pag-atake mula sa napakaraming nilalang na Black Demon Lightning, maging si Xiaoyan ay naramdaman na manhid ang kanyang anit. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at lumitaw ang Northern King sa itaas ng kanyang ulo. Sunod-sunod na nang inig ang balikat ni Xiaoyan nang lumitaw si Little Yi. Pagkatapos nito, lumipad si Little Yi sa ibaba niya. Parehong binantayan ng Northern King at Little Yi si Xiaoyan mula sa itaas at ibaba. Dumating ang mga alon ng Black Demon Lightning Beings matapos ipatawag ni Xiaoyan si Little Yi. Gayunpaman, isang puwersa ng pagsipsip ang sumabog mula sa Northern King at Little Yi nang sila ay 100 talampakan ang layo mula sa Xiaoyan. Ang lahat ng kidlat na ito ay nasisipsip sa katawan ng dalawa. Tara na, si Xiaoyan ay hindi nang ahas na manatiling tahimik matapos madaling harangin ang mga pag-atake ng mga nilalang ng Black Demon Lightning. Isang pares ng buto ang lumitaw sa kanyang likod. Magmamadali na sana siyang tumakas nang biglang bumukas ng husto ang mga butas sa buong katawan niya. Nagmamadali siyang lumingon at nagkataon na nakita niya ang gintong kidlat na dragon sa loob ng pool ng kidlat na dahan-daang nagmulat ng mga mata. Kumikislap ang kidlat at dumagundong ang kulog sa loob ng mga mata ng dragon, na parang ang buong mundo ay bumaril sa malalaking mata ng dragon. Ito ay masama. Nagising ang malaking lalaki na iyon. Ang pares ng malamig na walang emosyong mga mata ni dragon ay tumitig kay Xiaoyan, dahilan upang maramdaman niya na parang sisabog na ang kanyang ulo. Ang berdeng pulang buto ng mga pakpak sa kanyang likod ay na-flap ng malakas habang ang kanyang katawan ay naging isang sinag ng liwanag na tumakas mula sa pool na ito ng kidlat. Rumble. Pinalawak ng Golden Lightning Dragon ang malaking bibig nito matapos makitang tumakas si Xiaoyan sa napakabilis na bilis. 1,000 talampakang laking gininto ang kidlat ang nagbuga ng kaluskos habang ito ay bumaril sa bilis ng liwanag. Sa isang iglap, naabutan nito si Xiaoyan. Ang gininto ang kidlat, na sumugod kay Xiaoyan mula sa likuran, ay naging dahilan ng pagpikit ng kanyang mga mata. Ang bilis na ito ay hindi nag-iwan ng puwang para makatakas siya. Desidido niyang inikat ang katawan. Ang Majestic Dao Qi ay mabilis na nagtipon sa ibabaw ng kanyang katawan na parang isang napakalaking black hole-like swirl. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, inilagay ang Northern King sa kanyang harapan. Ang maliit na Yi ay kumislap din na may apoy na ningning habang siya ay muling lumitaw sa balikat ni Xiaoyan. Ang kanyang maliit na mukha ay kasalukuyang nagsiwalat ng isang pambihirang solemna. Hindi nabigyan ng pagkakataon si Xiaoyan na makahinga ng maluwag matapos bumuo ng maraming layer ng depensa. Napuno ng gintong kidlat ang kanyang mga mata bago ito walang awa na tumama sa katawan ng Northern King. Bang! Ang malakas na banggaan na iyon ay nagpa-atrid sa katawan ng Northern King. Nagmamadaling idiniin ni Xiaoyan ang likod nito, ngunit hindi niya napigilan ang napakalaking puwersang iyon. Sa halip, pinalipad din siya. Bagamat pinalipad ang katawan ng Northern King, muling lumitaw ang kakayahan nitong sumipsip ng lakas ng kidlat. Makakakita ang isang tao ng maraming gintong arko ng kidlat na tumatalon sa katawan nito. Para silang maliliit na insekto na patuloy na bumabaon sa katawan nito. Kasabay nito, si Xiaoyan ay tinamaan ng kidlat mula noong ang kanyang kamay ay dumampi sa katawan ng Northern King. Ang nakakatakot na ligaw at marahas na enerhiyang iyon ay yumanig at winasak ang pag-ikot ng Dao Qi sa ibabaw ng kanyang katawan. Sa kabutihang palad, mabilis na humakbang si Little Yi. Buong-buo niyang pinakawalan ang kanyang lumalamon na kapangyarihan at walang awa niyang sinipsip ang kulay gintong mga arko ng kidlat. Chi-chi. Ang napakalaking gininto ang kidlat ay bumabalot sa Xiaoyan, Northern King, at Little Yi. Maraming malalaking arko ng kidlat ang patuloy na kumikislap. Ang nakapalibot na mga nilalang na Black Demon Lightning, na nagmamadaling lumapit, ay nagmamadaling huminto bago tumakas sa malayo. Wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na lumapit man lang sa gintong kidlat. Nagkatikip si Xiaoyan ng kanyang mga ngipin habang napapaligiran ng arko ng kidlat. Matapos lamunin ni Little Yi ang gininto ang kidlat, isang napakapangwasak at napakalakas na enerhiya ang bumalot sa kanyang katawan. Ito ang enerhiya na ibinalik ni Little Yi sa kanya.
Nagmamadaling itinoon ni Xiaoyan ang kanyang isip sa pagkagulat. Mahigpit niyang kinokontrol ang malawak at makapangyarihang enerhiya na ito, na itinuro ito sa pamamagitan ng kanyang mga midyan. Saan man dumaan ang enerhiyang ito, ang maliliit na gintong arko ay kumikislap bago ang kanyang katawan ay naglalabas ng mga alon ng matinding sakit. Kahit na na-filter na ni Little Yi, ang enerhiya mula sa 9 Mysterious Golden Lightning na ito ay naging sanhi pa rin ng paghihirap ni Xiaoyan. Sa kabutihang palad, ang loob ng kanyang katawan ay pinalakas na ng Black Demon Lightning. Kaya naman, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa anumang panganib sa kabila ng pagdurusa ng mapait na sensasyon. Isang gintong kidlat ang kumikislap. Sinubukan ni Xiaoyan ang kanyang makakaya upang pinuhin ang ligaw at marahas na enerhiya sa loob ng kanyang katawan. Makalipas ang ilang minuto, tuluyang nabawasan ang malamig na pawis sa kanyang mukha. Ang mapanghimagsik na parang ligaw na enerhiyang iyon ay unti-unting naging mga alon ng tubig baha tulad ng purong Daoqi na damaloy sa kanyang mga buto. Biglang natuklasan ni Xiaoyan na ang kanyang lakas, na tumigil sa pagbangon kanina, ay talagang nagsimulang muling lumaki sa mabagal na bilis. Kung magpapatuloy ang trend na ito, malamang na maabot niya ang advanced level ng 5-star ng Daosheng class sa loob ng maikling sandali. Ang biglaang sorpresa na ito ay naging sanhi ng hindi sinasadyang pagpapakita ng kagalakan sa mukha ni Xiaoyan. Gayunpaman, hindi pa lumalaganap ang kagalakang ito nang magising siya ng isang crack na tunog. Ang kanyang mga mata ay nagmamadaling lumipat sa Northern King, nalaman lamang na ang balat nito, na natatakpan ng mga gintong arko ng kidlat, ay nag-crack at nakabuo ng isang mahinang puwang. Nakakatakot na 9 Mysterious Golden Lightning. Kahit na ang katawan ng Northern King ay hindi makatiis. Agad na nanlamig ang puso ni Xiaoyan matapos makita ang bitek na nabuo. Kung hindi ginamit ni Little Yi ang kanyang Fire Spirit para pinuhin ang kidlat, kahit si Xiaoyan ay hindi maglalakas loob na makuha ang mapanirang enerhiyang ito. Agad niyang ikinaway ang kanyang kamay at nagmamadaling ipinasok ang Northern King sa kanyang storage ring. Si Xiaoyan ay gumugol ng maraming pagsisikap upang pinuhin ang papel na ito. Talagang mararamdaman niya ang kirot sa kanyang puso kung ang Northern King ay masisira sa lugar na ito. Mabilis na umatras ang katawan ni Xiaoyan matapos niyang itago ang Northern King. Ang Little Yi sa kanyang balikat ay pinakawalan ang kanyang kapangyarihan sa paglamon sa limitasyon nito. Sa wakas, hinigop niya ang natitirang gintong kidlat sa kanyang katawan ng sabay-sabay. Agad na sumabog ang ibabaw ng kanyang maliit na katawan at nabuo ang maraming gintong kidlat. Ang Purifying Demonic Lotus Flame sa loob ay pinakawalan hanggang sa limitasyon nito para mabaliw na pinuhin ang kidlat na ito. Nakalusot ako. Biglang nanginig ang katawan ni Xiaoyan habang dumarami ang malawak at napakalakas na enerhiya na damaloy sa katawan ni Xiaoyan. Isang kagalakan ang bumungad sa kanyang mga mata. Napataas ang kanyang lakas sa advanced level ng ikalimang bituin ng Daosheng class sa pamamagitan ng pag-asa sa lakas nitong 9 Mysterious Golden Lightning. Siya ay, sa pinakakaunti, nakasave ng kalahating taon ng pagsasanay. Bilisan mo at umalis ka. Ang katawan ni Xiaoyan ay nagmamadaling umatras habang umaasa siya sa Little Yi upang lunukan ang huling bit ng 9 Mysterious Golden Lightning. Sinulyapan ng kanyang mga mata ang pinakamalalim na bahagi ng dagat ng kidlat habang siya ay umatras. Maraming malalaking arko ng kidlat ang biglang sumabog mula sa malaking katawan ng Golden Lightning Dragon. Isang dagandong ng dragon na naglalaman ng matinding paghihirap ang umalangaw sa dagat ng kidlat na ito sa paraang nanginginig sa lupa. Ang mga nilalang na Black Demon Lightning sa paligid nito ay umatras sa malayo sa takot. Isang espiritual na aura ang kumukuha. Ang 9 Mysterious Golden Lightning na ito ay talagang sinusubukang bumuo ng isang espiritu. Ang pag-unawang ito ay naging sanhi ng mabilis na pag-atres ni Xiaoyan upang biglang tumigil. Mabilis na kumikislap ang mga mata niya. Bagamat ang siyam na mahiwagang gininto ang kidlat na ito ay lubhang nakakatakot, hindi ito nagtataglay ng katalinuhan. Sa madaling salita, hindi ito matatawag na espiritu. Ang tinatawag na espiritual na pagtitipon na ito ay talagang ang pagbuo ng katalinuhan. Kung ang siyam na mahiwagang gininto ang kidlat na ito ay magtagumpay, ito ay magiging isang pag-iral na katulad ng Purifying Demonic Lotus Flame ng nakaraan,
isang 9 mysterious golden lightning na may katalinuhan. Siyempre, hindi ito isang bagay na ninanais ni Xiaoyan. Gayunpaman, ang 9 mysterious golden lightning ay papasok sa napakahinang estado habang bumubuo ng isang espiritu. Kahit na sa lakas ng pag-iisip ni Xiaoyan, ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis habang iniisip niya ang mahinang estado nito. Battle Through the Heavens. Kabanata 1557. Ang lakas ng 9 mysterious golden lightning. Mula dito, maiintindihan ng isa kung gaano katikat ang katawan ng 9 mysterious golden lightning. Gayunpaman, ang lahat ng kinakailangan upang mapataas ang mas mababang isa ay nagdadala din ng isang panganib. Kung may mataas na panganib na kasangkot, natural na susunod ang mas malaking gantimpala. Kahit na hindi ginamit ni Xiaoyan ang 9 mysterious golden lightning upang makapasok sa ika-6 na bituin ng klase ng Dao Sheng matapos itong makuha, ang pagkakaroon lamang nito sa kanyang mga kamay ay nangangahulugan na si Xiaoyan ay magkakaroon ng pamatay na sandata laban sa isang kalaban na umabot sa 7-star Dao Sheng class. Ang toksong nagmula sa napakalakas na sandata ay nagdulot ng kalmadong puso ni Xiaoyan na tumibok sa kabila ng mga panganib na kaakibat nito. Kahit na ang lakas ni Xiaoyan ay umabot na sa pinakamataas na antas sa loob ng kontinente, ang kanyang mga kalaban ay hindi mga ordinaryong nilalang. Ang pagkakaroon ng isa pang trump card sa kanyang kamay ay katumbas ng pagkakaroon ng panibagong buhay. Ito talaga ang kaso ng paghahanap ng mga kayamanan mula sa panganib. Dahan-daang binawi ni Xiaoyan ang pananabik sa kanyang puso. Patuloy na kumikislap ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang pinakamalalim na bahagi ng dagat na kumikidlat. Pagkatapos mag-alinlangan sa loob ng kanyang puso sa loob ng maikling sandali, sa wakas ay nakapagdesisyon na siya. Kikilos siya kung makakahanap siya ng pagkakataon, ngunit kung napakahirap pa ring supulan ang 9 mysterious golden lightning sa mahina nitong kalagayan, maaari lamang niyang piliin na umatras. Itinoon ni Xiaoyan ang kanyang isip pagkatapos gumawa ng kanyang desisyon. Nilaybot ng kanyang mga mata ang maraming arko ng kidlat na sumasabog sa napakalaking katawan ng gintong kidlat na dragon sa kailaliman ng dagat ng kidlat. Habang ang 9 mysterious golden lightning ay naglalabas ng isang miserableng dagandong, ang nakapalibot na Black Demon Lightning ay nagsimulang tumakas sa malayo. Sa sandaling ito, hindi nila naramdamang habulin si Xiaoyan. Sa halip, nanatili sila 10,000 talampakan ang layo mula sa 9 mysterious golden lightning. Kahit na wala silang anumang katalinuhan, sinabi sa kanila ng kanilang mga instinct na ang siyam na mahiwagang gininto ang kidlat ay nakakaranas ng lubhang kritikal na sandali. Sizzle. Isang gininto ang kidlat na ikalima ng 9 mysterious golden lightning ang walang awa na sumabog sa ibabaw ng katawan nito. Isang gininto ang kidlat na arko na puno ng isang mapang wasak na lakas na wildly wiggled. Ang paghihiganti na pagsabog na ito ay nagdulot ng kahit na isang bagay na kasing lakas ng 9 mysterious golden lightning na magpumiglas. Gayunpaman, ang ilang espiritualidad ay nagsimulang dahan-daang tumaas sa loob ng malamig na mga mata ng dragon na walang emosyon. Naging sanhi ito upang mukhang nakakuha ito ng kaunti pang buhay at hindi na lumitaw na kasing lamig ng isang estatwa tulad ng ginawa nito kanina. Hindi sinasadyang dinilaan ni Xiaoyan ang kanyang mga labi nang masaksihan ang pagbabagong ito. Hindi inaasahan na ang 9 mysterious golden lightning na ito ay kailangang magtiis ng napakabangis na paghihiganti upang makabuo ng isang espiritu, ngunit kung ito ay makapagtiis, ito ay malamang na maging isang nakakatakot na pag-iral sa hinaharap. Nagkaroon ng lahat ng uri ng misteryo sa mundong ito. Ang isang halimbawa ay ang Bodhisattva Ancient Tree. Maaaring isa lamang itong sinaunang puno, ngunit sa kasagsagan nito, nabalitaan na nakipagpalitan pa ito ng suntok sa isang piling daudi. Katulad nito, ang Bodhisattva Ancient Tree ay walang gaanong katalinuhan. Kung mas malakas ang isang likas na espiritual na bagay, mas mahirap para dito na bumuo ng isang espiritu. Ito ang kaso para sa Bodhisattva Ancient Tree, at ito ay hindi naiiba para sa 9 mysterious golden lightning. Bang-bang! Matapos tumaas ang espiritual na aura sa mga mata ng 9 mysterious golden dragon, ang paghihiganti sa loob ng katawan nito ay naging mas matindi. Isang pagsabog na parang kulog ang umalangaw mula sa katawan nito.
Bawat nakakatakot na pagsabog ay naging sanhi ng pamamanhid ng anit ni Xiaoyan. Laban sa mga ligaw at marahas na pagsabog na ito, ang espiritualidad sa loob ng mga mata ng Nine Seren Golden Lightning Dragon ay nakakalat. Nakakatakot na backlash. Hindi katakataka na ang Bodhisattva Ancient Tree ay hindi makabuo ng isang espiritu. Kung mangyayari ito, hindi masasabi kung gaano katikat ang puwersa ng paghihiganti. Natahimik si Xiaoyan habang pinagmamasdan ang espiritual na aura sa mga mata ng Nine Mysterious Golden Lightning na pumutok. Sa hitsura nito, maaaring hindi magtagumpay ang Nine Mysterious Golden Lightning na ito sa pagbuo ng isang espiritu. Woo! Ang nakapalibot na mga nilalang ng Black Demon Lightning ay tila naramdaman din ito sa pamamagitan ng kanilang mga instinct habang ang kaisipang ito ay kumikislap sa puso ni Xiaoyan. Isang mahiwagang tunog ng kalungkutan ang ibinuga mula sa dagat ng kidlat. Ang hindi mabilang na mga bolts ng Black Demon Lightning ay nagtipon at tumalon patungo sa Nine Mysterious Golden Lightning. Ang maraming arko ng Black Demon Lightning ay naging maliliit na itim na electric sparks na sumalakay sa katawan ng Nine Mysterious Golden Lightning kapag nadikit. Matapos ang kanilang pagpasok, tila hamina ang matinding pagsabog na nangyayari sa katawan ng Nine Mysterious Golden Lightning. Tila ginagamit ng mga nilalang na Black Demon Lightning na ito ang kanilang mga sarili upang harangan ang paghihiganti ng mga pagsabog na nangyayari sa loob ng katawan ng Nine Mysterious Golden Lightning. Ang espiritualidad sa loob ng mga mata ng Nine Mysterious Golden Dragon ay naging mas siksik dahil maraming nilalang na Black Demon Lightning ang sumugod. Kasabay nito, ang orihinal nitong maliwanag na gininto ang katawan ay lumabo. Ang mga puwersa ng paghihiganti ay naging dahilan upang ito ay hamina. Roar! Ang mga bolts ng Black Demon Lightning sa kailaliman ng dagat ng kidlat ay naging mas baliw habang ang Nine Mysterious Golden Lightning ay nagpakawala ng isang matalim na miserableng dagandong. Walang takot silang sumugod sa katawan nito, ngunit habang ang espiritualidad sa loob ng Nine Mysterious Golden Lightning ay naging mas siksik, ang mga pagsabog na nangyayari sa loob ng katawan ng dragon ay naging mas hindi mapigilan. Ang nakamamatay na mga alon na kumalat mula rito ay naging sanhi ng kahit na si Xiaoyan sa di kalayuan ay makaramdam ng takot. Mukhang mabibigo ang malaking tao na ito. Bilang isang hindi nauugnay na partido, si Xiaoyan ay mukhang medyo kalmado. Nanlaki ang mga mata niya bago umiling. Ang mga ganting pagsabog na pinakawalan sa loob ng katawan ng Nine Mysterious Golden Lightning ay tumaas ng maraming beses. Ayon sa trend na ito, ang mga bolts ng Black Demon Lightning ay hindi napigilan ang mga pagsabog ng kidlat anuman ang kanilang pag-agaw. Kapag nabigo silang sugpuin ang mga puwersang ito, ang katalinuhan at espiritu na nabuo ng Nine Mysterious Golden Lightning pagkatapos ng matinding kahirapan ay masisira. Marahang bumantong hininga si Xiaoyan matapos na malinaw na maisip ang wakas. Ang Nine Mysterious Golden Lightning ay nabuo pagkatapos ng hindi sinasadyang mahabang panahon. Nakakalungkot nga na hindi ito makabuo ng espiritu. Maaaring pinagpala ito ng langit ng malaking lakas, ngunit pinagkaaitan din nila ito ng iba pang mga karapatan. Bang bang bang. Ang Nine Mysterious Golden Lightning ay lumilitaw na malabo habang ito ay nasa malalim na dagat ng kidlat. Ang katawan nito, na tila gawa sa ginto, ay naging higit na ilusyon. Wala na itong kakayahang labanan ang nakakatakot na backlash. Ang nakapalibot na Black Demon Lightning ay huminto sa pag-charge pasulong ng ang Nine Mysterious Golden Lightning ay lumipad sa dagat ng kidlat na tila tinanggap na nito ang kapalaran nito. Nagtagal sila sa paligid ng dragon at naglabas ng malalim na mga ungol. Puno ng paghihirap ang kanilang mga boses. Pag napabuntong hininga si Xiaoyan matapos mapanood ang Nine Mysterious Golden Lightning na hamina. Hindi na nagawang ipadama ng dragon sa kanya ang panganib na naramdaman niya kanina. Ang espiritual na porma sayon ay nabigo. Umiling si Xiaoyan. Tumakbo siya sa bakanteng espasyo at nagmamadaling bumaba. Pagkatapos nito, nagpakita siya sa kailaliman ng dagat ng kidlat. Tiningnan niya ang 10,000 talampakan na laking Golden Lightning Dragon mula sa malapit. Nakatingin sa kanya ang dragon gamit ang isang pares ng sobrang malamlam na mga mata. Hindi ito naglunsad ng anumang pag-atake. Wine. Gayunpaman, galit na sumugod ang mga nilalang ng Black Demon Lightning nang muling pumasok si Xiaoyan.
Sumipol sila at sumugod, ngunit bumangon si Little Yi mula sa balikat ni Xiaoyan. Noon lang tumigil ang mga nag-charge na katawan na ito, na parang takot na takot sila sa sanggol. Bigyan mo ako ng iyong lakas at tutulungan kitang bumuo ng isang espiritu. Lumutang ang katawan ni Xiaoyan sa harap ng 9 Mysterious Golden Lightning. Ang kanyang maliit na katawan ay parang langgam. Gayunpaman, ang kanyang kalmadong boses ay naging sanhi ng pag-iba-iba ng malamlam na mga mata ng dragon ng 9 Mysterious Golden Lightning. Ang malaking lakas ay ang pinakamalaking hadlang sa pagbuo ng iyong espiritu. Ang kamay ni Xiaoyan ay marahang idiniin ang kaliskis ng dragon sa harap ng 9 Mysterious Golden Lightning Eyes. Kaagad, isang kulay rosas na apoy ang lumabas sa kanyang daliri. Pagkatapos nito, marahas niyang hinayla. Isang maliwanag na gininto ang kidlat ang agad na nahugot mula sa katawan ng 9 Mysterious Golden Lightning. Ang gininto ang kidlat ay malabo na natipon sa isang higanteng kidlat na dragon. Ang pagkuha ay hindi inaasahang makinis. Ang isang dahilan ay ang 9 Mysterious Golden Lightning ay napakahina. Ang pangalawa ay hindi ito gumanti kahit kaunti, na para bang naintindihan nito ang mga salita ni Xiaoyan. Upang magkaroon ng katalinuhan, handa itong talikuran ang lakas nito. Pagod na ito sa ganitong uri ng malabong pakiramdam ng pagkakaroon. Nakakatakot na mapanirang puwersa. Ang pink na apoy sa palad ni Xiaoyan ay pumailang lang. Nag-transform ito sa isang malaking lambat ng apoy na mahigpit na pumipigil sa gintong dragon na kidlat. Ito ang lakas sa loob ng katawan ng 9 Mysterious Golden Lightning. Ang mga mapanirang pag-aari sa loob ay higit na lumampas sa inaasahan ni Xiaoyan. Maging ang kanyang katawan ay sisabog kung sisipsipin niya ang mapanirang enerhiyang ito. Roar! Ang gintong kidlat na dragon ay ligaw na nakipaglaban sa loob ng lambat ng apoy. Nais nitong tumakas, ngunit malinaw na wala itong kakayahang gawin ito nang hindi hinihimok ng isang tao o isang bagay. Sil. Ipinadaos-daos ni Xiaoyan ang kanyang daliri sa hangin sa harap niya at isang linya ng dugo ang lumipad palabas. Pagkatapos nito, isang porma sayon ang mabilis na nabuo sa web ng apoy. Isang apoy ang nanginginig at ang lambat ng apoy, na nakabalot sa gintong dragon, ay nagsimulang mabilis na lumiit. Sa wakas, ito ay naging isang miniature lightning dragon na pumasok sa katawan ni Little Yi. Ang mapanirang lakas na ito ay isang bagay na tanging ang apoy na espiritu ni Little Yi ang makatiis. Nakahinga lamang ng maluwag si Xiaoyan matapos ang gawaing ito. Bumalik ang kanyang mga mata sa 9 Mysterious Golden Lightning sa kanyang harapan. Dahil nakuha na ang lakas nito, naging 100 talampakan ang laking gintong dragon. Marahang hinaplos ng kamay ni Xiaoyan ang ulo ng dragon nitong 9 Mysterious Golden Lightning. Ang kanyang kamay ay bumuo ng isang selyo at ang espiritual na aura sa paligid niya ay mabilis na natipon bago naging isang espiritual na binhi na dahan-daang pumasok sa katawan ng 9 Mysterious Golden Lightning. Sa kasalukuyan, ang 9 Mysterious Golden Lightning ay isang pag-iral na katumbas ng isang Daozun. Walang nakaganti habang nabuo ang diwa nito sa sandaling ito. Napangiti si Xiaoyan nang makita niya ang espiritual na pagtaas sa loob ng Dragon Eyes ng 9 Mysterious Golden Lightning. Ang pagkuha ng katalinuhan ay napakadali lamang pagkatapos isuko ang kapangyarihan nito. Sa hinaharap, ikaw lamang ang 9 Mysterious Golden Lightning na nagtataglay ng katalinuhan sa mundong ito. Muling tinapik ni Xiaoyan ang 9 Mysterious Golden Lightning. Pagkatapos nun, bigla siyang lumingon. Ang kanyang katawan ay naging isang maliwanag na sumugod palabas ng pool ng kidlat. Pinag-aralan ng mga mata ng dragon ng 9 Mysterious Golden Dragon ang likod ng figurang lumilipad palayo sa malalim na pool ng kidlat. Sa sandaling ito ay tulad ng isang maliit na hayop na kapanganakan lamang. Mahigpit nitong naalala ang unang taong nakita nito at hinding-hindi siya makakalimutan. Battle Through the Heavens. Kabanata 1558. Pagbabago. Isang maliwanag na liwanag ang bumaril mula sa pool ng kidlat sa walang laman na kaharian. Nakatakas ito sa pool ng kidlat sa loob ng ilang kidlat. Pagkatapos nito, isang figure ang tumalikod at tumingin sa likod. Tahimik lang siyang napabuntong hininga pagkatapos ma-verify na walang kakaibang pagbabago na nangyari sa likuran niya.
Ang figure ng tao na ito ay natural na si Xiaoyan, na mabilis na umalis pagkatapos makuha ang lakas ng 9 Mysterious Golden Lightning. Ang proseso ng pagkuha ng enerhiya ay hindi inaasahang naging maayos, kaya't ang bigat na bumibigat sa kanyang puso ay naalis lamang ngayong matagumpay na siyang nakaalis sa pool ng kidlat. Isang saya na hindi may tatago ang bumalot sa kanyang mga mata. Nakakuha siya ng isang malaking gantimpala sa paglalakbay na ito sa pool ng kidlat. Hindi lamang niya matagumpay na napalakas ang Northern King hanggang sa maihambing ito sa isang 6-star Daosheng, tumalon pa siya mula sa antas ng initial 5-star Daosheng class hanggang sa antas ng advanced 5-star Daosheng class. Siyempre, ang pinakamalaking gantimpala ay ang mapanirang puwersa na inalis niya mula sa 9 Mysterious Golden Lightning. Itinaas ni Xiaoyan ang kanyang kamay. Umikot ang kulay rosas na apoy at lumitaw si Little Yi sa isang iglap. Sa sandaling ito, ang maliliit na kamay nito ay nakakuha ng simbolo ng gintong dragon. Isang mapanirang puwersa, na naging sanhi ng pamamanhid ng balat ng isang tao, lumundag at kumalat mula sa simbolong ito. Yiwa. Ang matingkad na malalaking mata ni Little Yi ay galit na galit kay Xiaoyan. Naglabas ng malambing na sigaw ang kanyang bibig. Medyo nagalit siya na talagang tinatakan ni Xiaoyan ang isang mapanganib na bagay sa loob ng kanyang katawan. Dapat malaman na ang lakas ng 9 Mysterious Golden Lightning ay isang bagay na kahit na ang Purifying Demonic Lotus Flame ay nahirapang pinuhin. Bukod pa rito, ang lakas na ito ay mayabang at hindi mapakali. Ito ay sisabog kung ang isa ay pabaya. Sa oras na iyon, ang isa ay talagang magdurusa. Hihihi. Relax, ayos lang ang lahat. Tumawa si Xiaoyan. Hinaplos niya ang ulo ni Little Yi at inaliw siya. Pagkatapos nito, sinuri niya ang simbolo ng gintong dragon na may pagpapahayag ng pagmumuni-muni. Kahit na alam niya na ang simbolo na ito ay naglalaman ng napakalawak at napakalakas na enerhiya, pakiramdam niya ay parang hindi niya alam kung ano ang gagawin dito. Ang enerhiya sa loob nito ay napuno ng napakayaman na puwersa ng pagpuksa. Kahit na ang isang piling 7-star Daosheng ay hindi maglalakas loob na tanggapin ito. Kahit na hindi gaanong kailangang sabihin para sa kanya. Napakahirap na pinuhin ang bagay na ito kahit na sa pamamagitan ng pag-asa sa Purifying Demonic Lotus Flame ng Little Yi. Tila pansamantala ko lang itong may lalagay sa katawan ni Little Yi at gamitin ang apoy ng demonyo para patuloy na pinuhin ito. Hindi ako naniniwala na wala akong magagawa dito. Nagdesisyon si Xiaoyan pagkatapos mag-isip sandali. Mabilis niyang ikinaway ang kanyang kamay at ibinalik si Little Yi sa kanyang katawan. Ang pansamantalang pag-iingat sa bagay na ito ay maaaring hindi isang masamang desisyon. Makakatulong ito kung bigla niyang masusumpungan ang kanyang sarili sa maraming problema. Matagal na akong wala. Dapat bumalik muna ako sa Dragon Island. Isang ideya ang pumasok sa isip ni Xiaoyan. Ang berdeng pulang mga pakpak ng buto sa kanyang likod ay kumalat. Nakapakpak ang kanyang mga pakpak at ang kanyang katawan ay sumugod sa abot tanaw ng kawalan na parang bumabagsak na bituin na may bilis na parang kidlat. Sa oras na bumalik si Xiaoyan sa Dragon Island, ang ganap na bagong isla ay naging dahilan upang makaramdam siya ng kaunting pagkabigla at pagkagulat. Maraming bundok ang nakatayo sa malawak na isla. Paminsan-minsan, lumilipad ang ilang napakalaking ancient void dragons sa tabi ng nagtatagal na ulap. Tuloy-tuloy na umuungal ang malalim na dragon sa paligid ng Dragon Island. Ang kasalukuyang isla ng dragon ay ang kombinasyon ng 4 na malalaking isla ng dragon. Hindi lamang ito napakalaki, ito rin ang unang pagkakataon na ang napakaraming bilang ng mga miyembro ng tribo ay nagtipon sa loob ng huling ilang libong taon. Ang mga miyembro ng tribong ito ay ibinukod sa 4 na isla noong nakaraan at bihirang magkaroon ng pagkakataon na lumitaw sa parehong lugar. Ang figure ni Xiaoyan ay nasuspine ng mataas sa ere. Ang kanyang spiritual perception ay lumusot sa buong isla at ang isang kilay ay hindi sinasadyang napataas. Mula sa kanyang sentido, mayroong halos 10 piling Daosheng sa mga isla ng dragon, hindi mas mahina kaysa sa Sky Mansion Alliance. Talagang karapat-dapat itong maging tribo ng Ancient Void Dragon. Kahit na hindi pa nito nababawi ang pinakamataas na lakas nito, hindi pa rin ito maaaring maliitin ng iba.
Tila ang pag-aangkin na ang sinaunang tribo ng dragon ay maaaring makipaglaban sa isang sinaunang angkan tulad ng Gu clan o ang Han clan sa tuktok nito ay hindi walang laman na salita. Puri ni Xiaoyan at tumango. Ang apat na malalaking isla ng dragon ay may maraming eksperto sa simula. Bagamat marami ang namatay sa pagdaan ng dakilang pag-iisa, hindi gaanong natalo sa mga tuntunin ng tuktok na Daosheng. Ngayong muling nagsama-sama ang apat na malalaking Dragon Island, natural na sumuko ang lahat ng mga ekspertong ito kay Ziyan. Ang lineup na ito ay natural na kahanga-hanga. Sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa lineup na ito, malamang na walang makakalaban sa posisyon ng Ancient Void Dragon sa Magical Beast World. Kahit na ang kasalukuyang tribo ng Heaven Demon Phoenix ay mahihirapang hamanin sila. Si Xiaoyan ay natural na nakadama ng malaking kagalakan sa kanyang puso dahil ang Ancient Void Dragon Tribe ay nakapagpanatili ng ganoong lakas. Dahil sa kanyang relasyon kay Ziyan, ang relasyon sa pagitan ng Sky Mansion Alliance at ng Ancient Void Dragon Tribe ay magiging mahigpit din. Sa lihim na tulong ng Ancient Void Dragon Tribe, ang posisyon ng Sky Mansion Alliance ay magiging lubhang matatag at hindi matitinag. Ang mga bantay sa himpapawid sa itaas ng Dragon Island ay nagpapatrolya sa kalangitan ng mas madalas kaysa dati. Ang seksyon pagkatapos ng seksyon ng mga sinaunang Dragon Guard ay nagpatong ng mga pakpak ng dragon sa kanilang mga likod, na nagsasapawan habang sila ay nagpapatrolya sa isla. Si Xiaoyan, na lumulutang sa langit at nakakaramdam ng pagkamangha sa pagbabago ng Dragon Island, ay nakita rin nila. Kaagad, isang dosenang plus figure ang mabilis na lumipad patungo sa kanya, ngunit ang pag-iingat sa kanilang mga mukha ay mabilis na naging magalang matapos matuklasan ang pagkakakilanlan ni Xiaoyan. Yumoko sila kay Xiaoyan sa di kalayuan bago umatras. Ang kanilang magalang na kilos ay naging dahilan ng pagngiti ni Xiaoyan. Gumalaw ang kanyang katawan at nagmamadaling bumaba sa Dragon Island. Sa loob ng ilang iglap, nagpakita siya sa isang tahimik na patio. Xiaoyan. Ang figure ng tao na biglang lumitaw ay bumulaga kay Kailin at Ziyan sa looban. Mabilis silang nakabawi at sumigaw sa kasya siyang pagkagulat. Sa loob ng wala pang 2 buwan, ang Dragon Island ay talagang nakaranas ng napakalaking pagbabago. Mukhang ikaw, ang Dragon Emperor, ay may kaunting kasanayan. Tumingin si Xiaoyan kay Ziyan at tumawa. Chi, halos 2 buwan ka nang nawawala. Kung hindi ka pa rin bumalik, nagpapadala kami ng mga tao sa lightning pool sa walang laman na kaharian upang hanapin ka. Napakunot ng noo si Ziyan. Hindi niya ipinakita ang prestihiyo ng Dragon Emperor sa harap ni Xiaoyan. Ang kanyang tono ay hindi naiiba sa isang maliit na babae. Nadagdagan na naman ang lakas mo. Si Kailin sa gilid ay napaka-perceptive. Naramdaman niya ang pagbabago ni Xiaoyan sa sandaling lumitaw ito, dahilan para mapaiyak siya sa gulat. Advanced 5-star Daosheng, nagkaroon ako ng maswerteng pagkikita sa loob ng lightning pool sa walang laman na kaharian. Ngumiti si Xiaoyan ngunit hindi ipinaliwanag ng detalyado ang engkwentro. Mayroong hindi mabilang na bilang ng mga nilalang ng Black Demon Lightning sa loob ng lighting pool. Ang isang ordinaryong 4 o 5 bituin na si Daosheng ay hindi madaling makasingil dito. Hindi niya nais na ang mga sinaunang miyembro ng tribo ng dragon ay makatagpo ng isang sakuna sa lugar na iyon kung kumalat ang balita ng kanyang paglaki. Bukod dito, naroon pa rin ang 9 Mysterious Golden Lightning. Bagamat nabawasan ang lakas nito, ilang oras na lang bago nito mabawi ang lakas nito dahil sa pagiging misteryoso nito. Ang 9 Mysterious Golden Lightning na may katalinuhan at lakas sa 7-star Daosheng class ay isang bagay na kailangang takasan ni Xiaoyan sa lalong madaling panahon. Mapait na tumawa sina Kailin at Ziyan matapos kumpirmahin ni Xiaoyan na tumaas ang kanyang lakas. Sa loob ng wala pang 2 buwan, tumalon si Xiaoyan mula sa unang yugto ng ika-5 bituin ng klase ng Daosheng tungo sa advanced na antas ng ika-5 bituin ng klase ng Daosheng. Ang bilis na ito ay medyo nakakatakot. Natural na naiintindihan ni Xiaoyan ang kanilang mga iniisip, ngunit wala siyang ipinaliwanag sa kanila. Siya ay sapat na mapalad na nakilala ang napakaraming nilalang na Black Demon Lightning at nagawang umasa sa katawan ng apoy na espiritu ni Little Yi bilang isang daluyan upang pinuhin at sumipsip ng enerhiya sa loob ng mga ito, na nagbibigay daan sa kanya upang makabuluhang lumakas.
Sa madaling salita, ito ay isang pagkakataon na nabuo mula sa kanyang naipon na swerte. Sa kasalukuyan, ang Ancient Void Dragon ay nagpapatuloy sa tamang landas. Sa tingin ko ay wala na akong magagawa. Kaya, sa tingin ko ay oras na para bumalik kami sa alyansa. Sinulyapan ni Xiaoyan si Ziyan at ipinaalam sa kanya ang kanyang iniisip. Aalis ka na. Kumunot ang noo ni Ziyan nang marinig ang kanyang mga sinabi. Bahagyang tumango siya at sinabing, mabuti na lang. Tinalo ng Sky Mansion Alliance ang Hall of Souls at nasa limelight na. Totoong hindi ka maaaring lumayo ng matagal. Bukod pa rito, naayos na ang usapin ng tribo na sumapi sa alyansa. Dapat mong ipaalam sa itaas na mga echelon ng alyansa kapag bumalik ka sa oras na ito. Saglit na nag-alinlangan si Xiaoyan matapos marinig ang mga salitang ito. Tinitigan niya si Ziyan at sinabing, kakatapos lang ng sinaunang tribo ng dragon sa pag-iisa nito. Dapat ay nagpapagaling ka sa panahong ito. Hindi mo na kailangang makisali sa gulo na ang Central Plains. Malinaw na naunawaan ni Xiaoyan na ang pagbuo ng isang alyansa sa Ancient Void Dragon Tribe ay magiging isang magandang bagay para sa Sky Mansion Alliance. Gayunpaman, kung iniisip niya ang tungkol sa alyansa mula sa pananaw ni Ziyan, hindi ito isang magandang desisyon. Ang panloob na salungatan sa loob ng Ancient Void Dragon Tribe ay nalutas na. Kung pipiliin nilang magpagaling, mas mabilis silang makakabawi. Ang Sky Mansion Alliance ay nagtataglay ng maraming mga kaaway, kabilang ang isang ultimate faction tulad ng Han Clan. Ang pagpili na bumuo ng isang alyansa sa Sky Mansion sa sandaling ito ay walang alinlangan na magdadala sa tribo sa iba't ibang gulo. Ang Ancient Void Dragon Tribe ay palaging gagantay sa lahat ng pabor. 2 beses mong nailigtas ang aming Ancient Dragon Tribe mula sa panganib. Ang bawat miyembro ng tribo ay hinding-hindi makakalimutan ang iyong mga pabor. Ano man ang uri ng kaguluhan na mapasukan mo, ang Ancient Void Dragon Tribe ay palaging magiging kaibigan mo. Tumangala ang magagandang mata ni Ziyan kay Xiaoyan. Ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay nagdulot kay Xiaoyan na medyo natigilan at hindi nakapagsalita. Hihihi. Ito ang sinabi ng mga elder. Hiniram ko lang ang mga salita nila. Nanatili ang seryosong ekspresyon sa mukha ni Ziyan bago ito nabasag ng kanyang matamis na ngiti. Mapait na tumawa si Xiaoyan matapos makita ang kanyang ngiti. Ang babaeng ito. Relax, ito ay isang desisyon na ginawa ng buong tribo. Kahit na ako ang Dragon Emperor, hindi ko mapipigilan ang kanilang desisyon. Ito ay isang gantimpala na ibibigay sa iyo ng Ancient Void Dragon Tribe bilang isang kaibigan. Si Ziyan ay patuloy na matamis na ngumiti. Nakatango lang si Xiaoyan dahil sinabi ni Ziyan sa ganitong paraan. Ang pagsasabi ng kahit ano pa ay paglalagay ng isang aksyon. Sa sandaling ito, talagang kailangan ng Sky Mansion Alliance ang napakalakas na kaalyado. Tulungan mo akong magpasalamat sa iba't ibang elder. Tiyak na babalik ako sa Dragon Island sa hinaharap kung may oras ako. Ikinaway ni Xiaoyan ang kanyang manggas at isang special crack ang lumitaw sa tabi ng kanyang katawan. Maaari kang magpadala ng isang tao sa isla ng dragon kung mayroon kang anumang kailangan mo. Gagawin ng sinaunang tribo ng dragon ang lahat para tulungan ka. Bahagyang ngumiti si Ziyan habang sumagot. Malakas na tumawa si Xiaoyan at tumango. Nang walang idinagdag na anuman, humakbang siya pasulong sa bitek. Lumiwanag sa likuran niya ang maselang figure ni Kailin at sumunod. Ang special crack ay dahan-daang naglaho pagkatapos niyang ipasok ito, naiwan si Ziyan, na nakatitig sa nawala na bitek sa kawalan. Battle Through the Heavens. Kabanata 1559. Kalmado. Ibang emosyon ang naramdaman ni Xiaoyan nang bumalik siya sa Sky Mansion Alliance. Sa loob ng ilang buwang wala si Xiaoyan, ang reputasyon ng alyansa ay patuloy na tumaas. Ang alyansa ay nanatiling mapagpakumbaba at matyaga kahit na matapos talunin ang Hall of Souls, na naging sanhi ng maraming paksayon na tahimik na tumango bilang pagsang-ayon. Kung ang isang paksayon ay makapangyarihan ay hindi lamang nakadepende sa lakas na kanilang naghimagsik laban sa isang kahirapan, nakadepende rin ito kung sila ay maaagnas dahil sa tagumpay. Sa kabutihang palad, natiis ng alyansa ang kanilang tagumpay.
Kaya naman, walang nag-alinlangan sa kanilang dakilang lakas. Walang balitang may kinalaman sa Hall of Souls nitong mga nakaraang buwan. Ang matinding alitan mula sa nakaraan ay biglang nabawasan, na para bang ang paksayon na dating tumayo bilang pinuno ng Central Plains ay nilayon na mawala sa paningin ng lahat. Ang mga nakatataas na echelon ng alyansa ay nanatiling lubhang maingat sa Hall of Souls kahit na ang paksayon ay nanatiling tahimik. Matapos makipagpalitan ng suntok sa Hall of Souls sa napakaraming taon, alam na alam ng mga nakatataas na echelon ng alyansa ang kanilang kalikasan. Kaya naman, walang sino man ang naniniwala na ang misteryosong paksayon na ito ay madaling sumuko pagkatapos magdusa ng gayong pagkawala. Gayunpaman, ang bagay na nagdulot sa kanila ng ilang pagdududa ay hindi sila nakakuha ng anumang kapaki-pakinabang na impormasyon sa kabila ng pagpapadala ng malaking bilang ng mga especially iya upang obserbahan ang mga aksyon ng Hall of Souls. Kaya, ang alyansa ay naging mas maingat habang nakakaramdam ng pagdududa. Ang katahimikan mula sa Hall of Souls ay malabo na naging dahilan upang madama nila ang presyon ng isang namumuong bagyo. Ang Little Fairy Doctor at si Ching Lin, na orihinal na sumunod kay Xiaoyan sa Beast Region, ay bumalik din sa oras na bumalik si Xiaoyan sa alyansa. Mula sa pagkakaalam ng dalawang babae, nalaman niya na ang Heaven Demon Phoenix Tribe ay umatras pagkatapos niyang umalis sa araw na iyon. Pagkatapos nito, nagpa siya ang 9 Serendip Ground Python Tribe na bumuo ng isang alyansa sa Sky Mansion pagkatapos ng isang buwan ng talakayan. Ang Sky Mansion Alliance ay malugod na sumang-ayon sa mungkahing ito pagkatapos ng isa pang talakayan. Kahit na ang lakas ng 9 Serendip Ground Python Tribe ay hindi maihahambing sa Heaven Demon Phoenix Tribe, isa pa rin ito sa tatlong malalaking tribo ng Magical Beast World. Bukod pa rito, ang kanilang bilang ay higit na lumampas sa mga tao mula sa mga tribo tulad ng tribong Heaven Demon Phoenix. Ang ganitong uri ng makapangyarihang kaalyado ang higit na kailangan ng kasalukuyang alyansa. Ang alyansa sa pagitan ng magkabilang partido ay walang alinlangan na nagdulot ng kaguluhan sa Central Plains at sa Beast Region. Ang ilan sa iba pang mga tribo sa loob ng Magical Beast World, na nagkaroon ng masamang pag-iisip tungkol sa 9 Serendip Ground Python Tribe, ay walang pagpipilian kundi sugpuin ang kanilang mga intensyon pagkatapos na mabuo ang alyansa. Narinig na nila ang tungkol sa lakas ng Sky Mansion Alliance. Ang tanging tribo sa loob ng Beast Region na maaaring ihambing sa alyansa ay malamang na ang Heaven Demon Phoenix Tribe. Kung ang 9 Serendip Ground Python Tribe ay nagtataglay ng gayong kaalyado, ang posisyon nito ay magiging hindi matitinag. Sa oras na iyon, kahit na ang tribo ng Heaven Demon Phoenix ay malamang na hindi maglalakas loob na maglunsad ng kampanya at pag-atake tulad noong nakaraang pagkakataon. Ang 9 Serendip Ground Python Tribe ay nakinabang mula sa alyansa habang ang lakas ng alyansa ay muling tumaas. Ito ang unang pagkakataon na ang isang paksayon sa loob ng Central Plains ay nagawang hilahin ang isa sa tatlong dakilang tribo ng Magical Beast sa isang alyansa. Ang abot ng Sky Mansion Alliance ay umabot sa Magical Beast sa loob ng Beast Region. Pagkatapos bumalik sa alyansa, binanggit din ni Xiaoyan sa isang maliit na bilang ng mga nangungunang individual na ang Ancient Void Dragon Tribe ay sumang-ayon sa isang alyansa, na naging dahilan upang magalak ang bawat eksperto. Ang Ancient Void Dragon Tribe ay medyo misteryoso at makapangyarihang pag-iral kahit na sa mata ng maraming tao sa loob ng Central Plains. Ang lakas ng Ancient Void Dragon sa tuktok nito ay nakaukit pa rin ng malalim sa mga alaala ng ilang tao. Ang alyansang ito ay talagang nakakagulat na balita sa Sky Mansion. Ang alyansang ito, na makakatulong sa Sky Mansion, ay hindi nangangailangan ng maraming talakayan. Muntik na itong napagkasundoan on the spot. Gayunpaman, ang nakakagulat na balitang ito sa huli ay hindi inihayag. Ang pagtatago ng napakalakas na kaalyado ay magbibigay daan sa Sky Mansion Alliance na sorpresahin ang iba. Higit pa rito, ito ay magbibigay daan din sa kanila na bigyan ang Ancient Void Dragon Tribe ng ilang oras para gumaling. Nang walang provokasyon ng Hall of Souls, ang buhay ni Xiaoyan ay muling naging malaya pagkatapos niyang bumalik sa alyansa. Si Kailin ay nasa isang retreat sa loob ng maraming taon. Ngayong nakabalik na siya kay Xiao Xiao, ang mag-ina ay nanatiling matamis na magkasama. Pakiramdam ni Xiaoyan ay walang magawa nang makita sila.
Hindi rin niya nagawang makialam sa mga usapin ng alyansa. Kaya naman, medyo relaxed ang kanyang mga araw. Sa mga librerag araw na ito, ginugol niya ang lahat ng kanyang atensyon sa pagsasanay at sa 9 mysterious golden lightning energy sa loob ng katawan ni Little Yi. Hinahangad ni Xiaoyan ang lakas na ito, ngunit hindi siya nang ahas na madaling makuha ito. Kaya naman, pinag-aralan niya ang bagay na ito araw at gabi sa panahong ito, ngunit ang 9 mysterious golden lightning ay hindi naging mas banayad sa kabila ng walang sawang pag-aaral nito. Sa halip, unti-unti itong naipon sa isang kasing laki ng kamao na gininto ang butil ng kidlat habang pinipino ito ni Little Yi gamit ang Purifying Demonic Lotus Flame. Ang golden lightning bead na ito ay lumutang sa itaas ng kanang kamay ni Little Yi matapos itong mabuo. Anuman ang mga pamamaraan na ginamit ni Xiaoyan o Little Yi, hindi nila ito nagawang pinuhin. Walang nagawa ang paggamit ng Purifying Demon Lotus Flame para masunog ito ng husto. Pakiramdam ni Xiaoyan ay labis na walang magawa sa harap ng ganoong sitwasyon. Ang tanging magagawa niya ay sumuko sa ganoong pag-iisip bago hinayaan ang gintong butil ng kidlat na bumalik sa braso ni Little Yi. Matapos mabaigo si Xiaoyan na lutusin ang isyo ng Golden Lightning Bead, nagkaroon siya ng mas maraming librerag oras. Sa panahong ito, tinanggap niya ang isang misyon mula kay Yao Lao at pinamunuan ang isang seksyon ng mga eksperto mula sa alyansa upang muling pagtibayin ang mga lokasyon ng mga bulwagan ng sangay ng Hall of Souls na natagpuan. Gayunpaman, sa buwan ng paghahanap, natuklasan niya na ang mga branch hall na ito ay walang laman. Ang mga kaluluwa at lahat ng diwa ng kaluluwa na nasa loob ay wala na doon. Ang Hall of Souls ay malamang na inaasahan na ang alyansa ay kumilos ng ganito at tiyak na inabandona ang lahat ng mga branch hall na natuklasan. Wala nang magagawa pa si Xiaoyan sa sitwasyong ito. Matapos maranasan ang bagay na ang manhole ay nawasak noon, tila ang Hall of Souls ay naging mas matalino. Pagkatapos ng serye ng walang kabuluhang paghahanap, winasak ni Xiaoyan ang mga branch hall na ito bago bumalik na walang dala ang lahat. Gayunpaman, bahagyang napangiti si Yao Lao dahil sa resultang ito. Hindi naman siya masyadong nagulat. Batay sa impormasyong nakuha namin, ang Hall of Souls ay nagbigay ng anumang mga branch hall na aming natuklasan. Ang mga bagay sa loob ay tinanggal din. Gayunpaman, ang bagay na naguguluhan sa akin ay kung bakit ang Hall of Souls ay malinaw na umatras kahit na sila ay nag-aalala lamang sa alyansa na sumisira sa branch hall na ito. Sa loob ng isang stone pavilion sa Star Realm, tumingin si Yao Lao kay Xiaoyan, nakakagaling lang ng isang grupo pabalik, at dahan-daang ipinaliwanag ang kanyang pangangatwiran. Bahagyang tumanggo si Xiaoyan. Ang ilan sa mga bulwagan ng sangay ay napakaliit. Imposibleng pukawin ang interes at kampanya ng isang tao na wasakin ito, ngunit kahit ang maliliit na branch hall na ito ay nalinis hanggang sa alikabok na lang ang natitira. Medyo na-clear na sila. Nagpadala na ako ng isang tao sa Beast Region para humiling ng tulong ng 9 Serendip Ground Python Tribe sa pag-iimbestiga sa bagay na ito. Marami sila at mas madaling mag-imbestiga sa mga bagay-bagay kumpara sa atin. Dapat ay may nakatagong motibo para sa Hall of Souls. Sabi ni Yao Lao kay Xiaoyan sa malalim na boses. Talagang may dahilan para sa anumang abnormal. Itong Hall of Souls. Nagtataka ako kung ano ang binabalak nilang gawin. Kumunat ang noo ni Xiaoyan. Malabo niyang naramdaman na ang motibo ng Hall of Souls sa pagkakataong ito ay napakahalaga. Walang kabuluhan ang gumawa ng random na hula. Dapat nating hintayin ang huling resulta ng investigasyon. Umiling si Yao Lao. Grabe talaga yung feeling na makapaghintay lang. Tumanggo si Xiaoyan. Bigla niyang sinulyapan si Yao Lao habang mahinang nagtatanong. Guro, magsisimula na ang medicinal ceremony ng Yao Clan, tama ba? Ang kamay ni Yao Lao, nakatatapos lang magbuhat ng isang tasa, ay biglang nanginig nang marinig ang mga salitang ito. Natahimik siya saglit bago tumanggo. Sa isang buwan. Naging komplikado ang ekspresyon ni Yao Lao pagkatapos niyang sumagot. Hindi na siya bumalik pagkatapos niyang umalis sa clan noon. Ngayon, kailangan niyang bumalik muli. Bago namatay ang kanyang mga magulang, nangako siyang magsasanay ng buong pagsisikap at yukit ang kanilang mga pangalan sa clan tablet. Ang clan tablet ay para sa meritorious service sa loob ng Yao Clan.
Tanging ang mga nasa loob ng angkan na nagtataglay ng magagandang tagumpay ang maaaring mag-iwan ng kanilang mga pangalan dito. Itinuring ito ng lahat ng miyembro ng Yao Clan bilang kanilang layunin sa buhay. Ito ay hindi naiiba para kay Yao Lao noon. Si Yao Lao ay nag-iisang gumagala sa kontinente sa loob ng maraming taon. Bagamat nakamit niya ang ilang tagumpay, naunawaan niya na hindi magiging madali para sa kanya na tuparin ang pangakong binitiwan niya sa kanyang mga magulang pagkatapos bumalik sa angkan ng Yao. Ang ilan sa mga taong iyon sa loob ng angkan ng Yao ay tiyak na gagawin ang kanilang makakaya upang pigilan siya. Ang mga kamay ni Yao Lao, na nakahawak sa tasa ng tsaa, ay dahan-daang kumuyam matapos isipin na pinigilan siya nito. Napangiti si Xiaoyan nang makita niya ang komplikadong ekspresyon ni Yao Lao. Sinabi niya, "Guro, maaari mong gawin ang gusto mo sa clan tablet. Ipaubaya mo ang lahat sa disipulong ito." Unti-unting naging mahinahon ang boses ni Xiaoyan, ngunit naglalaman ito ng matinding kumpiyansa at kanyang determinasyon. Noong bata pa siya noon, ibinuka ni Yao Lao ang kanyang mga pakpak para maingat na protektahan ang malababy agila na kabataan. Ang malambot na agila ay unti-unting lumaki sa paglalakbay nito at umakyat sa langit. Sa ilalim ng mga pakpak ng malambot na agila na ito, walang sino man ang maaaring saktan ang kanyang guro, na nasa kanyang takip silim na taon. Basang-basa ang mga mata ni Yao Lao habang nakatingin sa nakangiting binata. Lalong naging siksik ang masayang ekspresyon sa mukha niya. Idinilat niya ang kanyang bibig bago tuluyang bumantong hininga ng mahina, walang magawang buntong hininga. "Ikaw ay matigas ang ulo." Napangiti si Xiaoyan. Inangat niya ang kanyang ulo at tumingin sa southern sky. Ang angkan ng Yao ay napabalitang may pinakamahusay na alchemist sa loob ng kontinente. Gusto niya talagang personal na maranasan. Battle Through the Heavens. Kabanata 1560. Yao Clan Medicinal Ceremony. Isang buwan ang mabilis na dumaloy sa tahimik na paraan. Ang isang buwan na ito ay kalmado gaya ng naiisip ng isa. Kahit na ang 9 Serendip Ground Python Tribe ay tumulong sa pag-imbestiga sa Hall of Souls, ang mga resulta ay hindi masyadong masaya. Ang Hall of Souls ay tila nabawasan ang laki ng pangkat nito sa pagkakataong ito. Kahit na ang mga especially iya mula sa tribong 9 Serendip Ground Python ay nakahanap ng ilang branch hall ng Hall of Souls, hindi na nila nagawang makipagsapalaran ng mas malalim dahil sa mga depensa na hinigpitan ng mahigit 10 beses. Medyo na-pressure ang Sky Mansion Alliance dahil sa sitwasyong ito, ngunit imposibleng maipa nila ang kanilang lakas para sirain ang lahat ng branch hall. Alam ng lahat na ang digmaang ito ay magwawakas sa kalaunan na ang isang partido ay maalis mula sa Central Plains. Ang party na ito ay maaaring ang Hall of Souls o maaaring ang Sky Mansion Alliance. Walang sino mang partido ang nang-ahas na gawin itong sugal. Sa makatuwid, ang lahat ay maaari lamang manood at maghintay sa sandaling ito. Ang araw na gaganapin ang medicinal ceremony ng Yao Clan ay dahan-daang dumating sa ilalim ng pagbuo ng tahimik na pressure na ito. Ang pangunahing bundok sa larangan ng bituin. Mabuti kung kami na lang ni Xiaoyan ang magtungo sa angkan ng Yao sa pagkakataong ito. Dapat bigyang pansin ng alyansa ang Hall of Souls sa lahat ng oras. Dapat maingat na bantayan ng lahat ang lupain ng alyansa upang mahawakan ang anumang hindi inaasahang pagbabago. Ang mga ulap ay lumipad sa itaas ng pangunahing bundok habang si Yao Lao ay tumingin sa itaas na mga echelon mula sa alyansa at tumawa. Bagamat medyo nag-aalala sila kay Xiaoyan at Yao Lao na mag-isa na magtungo sa angkan ng Yao, si Feng Zunzi at ang iba pa ay tumango lamang pagkatapos ipilit ni Yao Lao. "Alagaan mong mabuti ang alyansa." Tumingin si Xiaoyan kay Kailin, na nakahawak kay Xiao Xiao, habang nagsasalita. Oo, bahagyang tumango si Kailin. Sa kanyang kasalukuyang lakas, maliban kay Xiao Chen at ang ninuno mula sa Peel Tower, walang sino man sa alyansa ang nakahigit sa kanya. Si Xiaoyan ay nakadama ng higit na panatag sa kanyang pananatili sa alyansa. Hahaha. Sige. Lahat, hindi na kailangang paalisin pa kami. Si Yao Lao ay dahan-daang umangat sa langit habang siya ay tumatawa sa lahat. Kasunod nito, tumalikod siya at nagmamadaling lumabas ng Star Realm. Lumiwanag ang katawan ni Xiaoyan sa likod niya at mabilis na sumunod.
Ang Yao Clan ay matatagpuan sa Shenglong Mountain Range, na matatagpuan sa dulong timog ng Central Plains. Mula sa isang tiyak na punto ng view, ang lugar na iyon ay maaaring isaalang-alang sa labas ng Central Plains. Sa makatuwid, ito ay lumitaw ng napakalayo. Gayunpaman, ang taas ng isang bundok ay hindi mahalaga. Ang pangunahing kadahilanan ay kung sino ang nakatira doon. Ganito rin ang nangyari sa bulubunduking ito. Kahit na ang Shenglong Mountain Range ay itinuturing na isang ligaw na rehiyon dahil ito ay puno ng mga makamandag na insekto at mabangis na hayop na bihira sa Central Plains, ang lugar na ito ay medyo masigla pa rin dahil sa angkan ng Yao. Bukod dito, ang bulubunduking ito ay puno ng maraming pambihirang sangkap na panggamot. Maraming alchemist ang maglalakbay sa napakalaking distansya upang mahanap ang mga sangkap na panggamot na kailangan nila upang pinuhin ang isang tableta sa hanay ng bundok na ito. Kaya naman, ang Shenglong Mountain Range na ito ay medyo masigla. Ang medicinal ceremony ay ang pinakamahalagang kaganapan ng Yao Clan. Hindi ito ginanap sa isang takdang araw. Magbabago ito depende sa kung paano nabuo ang iba't ibang mga kaganapan. Sa buod, ang medicinal ceremony na ito ay medyo katulad ng peel gathering ng peel tower. Mula sa isang tiyak na punto ng view, maaari itong ituring na isang pagtitipon ng mga peak alchemist sa kontinente. Tanging ang pagtitipon na ito ang magbubunyag kung sino ang mga nangungunang alchemist sa kontinenteng ito. Maliban sa mga miyembro ng Yao Clan, ang mga maaaring sumali sa medicinal ceremony ay mga alchemist gurus mula sa Central Plains, na ipinagmamalaki ang mahusay na reputasyon at kasanayan bilang mga alchemist. Gayunpaman, kadalasan napakakaunting mga individual ang naimbitahan. Pagkatapos ng lahat, ang mga alchemist na maaaring makatawag ng pansin sa angkan ng Yao ay mga pagiril na kasing bihira ng isang balahibo ng phoenix o isang sungay ng unicorn. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang upang maging engrandi ang medicinal ceremony. Ang tanging dahilan ng kadakilaan na ito ay ang pangalanan ng nangungunang alchemist sa kontinente. Ang Star Realm ay napakalayo mula sa Shenglong Mountain Range kung saan matatagpuan ang Yao Clan, ngunit ang mahabang paglalakbay ay tumagal lamang ng kalahating araw para kina Xiaoyan at Yao Lao. Kaya naman, ang fog na sakop ng Shenglong Mountain Range ay lumitaw sa harap ng kanilang mga mata sa gabi. Napakakapal ng natural na enerhiya. Ang Yao Clan na ito ay talagang nakahanap ng magandang lugar. Maging si Xiaoyan ay hindi sinasadyang pinuri ang Shenglong Mountain Range pagkatapos makarating dito sa unang pagkakataon. Ang mga ulap na umiikot sa hangin sa itaas ng bulubundukin ay hindi karaniwan. Sila ay nabuo mula sa natural na enerhiya. Ang isa ay magsasanay ng mas mabilis kung ang isa ay nagsasanay sa lugar na ito. Ang bulubunduking ito ay inalagaan ng isang ninuno mula sa angkan ng Yao sa loob ng ilang siglo upang mapadali ang pagkamayabong na ito. Pinagmasdan ng mga mata ni Yao Lao ang pamilyar ngunit dayuhang bulubundukin na may masalimuot na ekspresyon. Ito ang unang beses na bumalik siya mula noong umalis siya noon. Marahan siyang bumuntong hininga at dahan-daang nagsimulang bumaba. Sa wakas, dumaong siya malapit sa isang malalim na batis sa pinakamalalim na bahagi ng bulubundukin. Mayroong ilang libong talampakan ang taas na arko ng bato na tahimik na nakatayo sa tapat ng batis. Isang sinaunang aura ang kumalat mula sa archway. Ang gitna ng archway ay isang baluktot na espasyo. Ito ang pasukan sa kaharian ng angkan ng Yao. Nagkaroon ng tuloy-tuloy na daloy ng mga tao na lumilipad pababa mula sa langit o mula sa malalim na kabundukan. Ang mga taong ito ay lalapag sa labas ng malaking batong arko. Pagkatapos ay kukuha sila ng isang jade token at ibibigay ito sa ilang gwardya na nakasuot ng mga robe ng Yao Clan bago pasukin. Tara na, ang medicinal ceremony na ito ang pinakadakilang kaganapan ng Yao Clan. Ang ilan sa mga kalapit na fraction na umaasa sa Yao Clan ay pinapayagang pumasok at obserbahan ito. Ang panahong ito ay napakasigla para sa Yao Clan. Nilaybot ng mga mata ni Yao Lao ang mga figurang pumapasok sa spatial door bago nagsalita. Oo, bahagyang tumanggaw si Xiaoyan. Ang kanyang katawan ay kumislap at lumitaw sa labas ng arko. Isang pares ng mga figure ang nakatayo doon na parang mga estatwa. Nagtama ang matalim nilang mga mata habang sumisigaw. Ito ay isang mahalagang lugar ng angkan ng Yao.
Hindi ka pinapayagang lumabag. Sino ka? Ang mga mata ng iilang taong ito ay lubhang matalas. Nagawa nilang matukoy na si Xiaoyan ay hindi kabilang sa isang kalapit na paksayon sa isang sulyap lamang dahil kahit ang mga pinuno ng pangkat na dumating ay magpapakita ng isang mapagpakumbabang ekspresyon. Gayunpaman, ang kalmadong hitsura ng taong ito sa harap nila ay hindi nagpakita ng anumang paggalang o takot para sa angkan ng Yao. Ang mga figure ng tao na dumarating at lumilibot sa malalim na batis ay tumigil. Nagtataka ang kanilang mga mata habang nakatingin kina Xiaoyan at Yao Lao. Sky Mansion Alliance. Ang aking guro, si Yao Chen, ay inimbitahan na lumahok sa medicinal ceremony. Sinulyapan ni Xiaoyan ang iilan sa kanila. Dahan-daang humakbang pasulong ang kanyang paa nang biglang lumabas sa kanya ang napakapangit na aura. Pinilit nitong bumalik ang ilang individual. Ang mga taong iyon mula sa iba't ibang kalapit na paksayon ay agad na nakahinga ng malamig. Ang mga pinunong may higit na karanasan lamang ang nagpahayag ng pagpapahayag ng pag-unawa. Agad na kumalat ang mga pribadong pag-uusap. Si Yao Chen talaga mula sa Sky Mansion Alliance. Hindi ba ibig sabihin na ang taong ito ay si Xiaoyan, na tumalo sa pinuno ng Hall of Souls? Hindi inaasahan na maging siya ay dumating. Ito ay usap-usapan na si Xiaoyan ang kampyon ng Peel Gathering ng Peel Tower. Siya ay nagtataglay ng napakataas na tagumpay sa mga tuntunin ng mga kasanayan sa Alchemist. Hihihi. Sa mga tuntunin ng Daochi at labanan, malamang na napakalakas niya. Gayunpaman, kung gusto niyang ikumpara ang mga kasanayan sa Alchemist sa pintuan ng Yao Clan, talagang hinihiling niyang magdusa. Mahirap sabihin, mahirap sabihin. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng iilang gwardya na iyon matapos marinig ang malambot na boses sa paligid. Ang pangalan ni Xiaoyan ay lubos na kilala kahit sa mga sinaunang angkan na ito. Nagawa pa rin ng tinanggihang angkan ng Xiao na makagawa ng isang natatanging individual. Ito ay isang himala. Sinulyapan ni Xiaoyan silang lahat ngunit wala siyang ganang maghanap ng mali sa kanila. Bigla niyang binato ang isang jade token. Tinanggap iyon ng isang gwardya at pinag-aralan ito sandali bago nakahinga ng maluwag. Isang liwanag na haligi ang bumaril at tumama sa malaking pinto. Lumitaw ang isang spatial fluctuation, na nagbibigay dito ng pangit na pakiramdam. Mga Ginoo, pakiusap. May isang tao na manggana sa inyong dalawa sa clan kapag nakapasok na kayo. Sa pagkakataong ito, mukhang mas magalang ang mga gwardya na ito. Ang lakas ay palaging pinarangalan sa mundong ito. Ang lakas ni Xiaoyan ay maihahambing sa mga Grand Elder sa loob ng kanilang Yao Clan. Hindi sila nang ahas na saktan siya. Tumanggaw si Xiaoyan. Lumingon siya at sinulyapan si Yao Lao sa likuran niya. Nakahinga si Yao Lao ng malalim na hangin at dahan-daang tumanggaw sa kanya. Pagkatapos nito, sabay-sabay silang gumalaw at sumugod sa magulong espasyo. Bahagyang nasilaw ang kanilang paningin pagkatapos nilang pumasok sa spatial fluctuation. Ang bulubundukin sa kanilang harapan ay naging lunti ang kapatagan. Mayroong maraming malalaking hayop ng ibon na may mga pakpak na libu-libong talampakan ang laki na nakapatong sa berdeng lupa. Mga Ginoo, mangyaring pumunta dito. Kakalapag lang nina Xiaoyan at Yao Lao nang mabilis na lumapit ang isang miyembro ng Yao Clan na nakasuot ng armor. Dinala niya sila sa isang malaking ibon. Sa sandaling ito, mayroon ng ilang daang figure na nakatayo dito. Ito ay lubhang masigla sa ibon. Si Xiaoyan, na nakaranas ng katulad na proseso sa Gu Clan, ay pamilyar sa ganoong sitwasyon. Hindi siya nakikipag-chat kahit kanino. Sa halip, siya at si Yao Lao ay nagtungo sa isang lugar na may kakaunting tao at tahimik na pinag-aralan ang napakalaking kapatagan. Ikinapak ng malaking ibon ang malalaking pakpak nito pagkasakay nilang dalawa. Sa wakas, pumukaw ito ng mabangis na hangin habang sumipol sa langit. Pagkatapos ay mabilis itong lumipad patungo sa mas malalim na bahagi ng kaharian ng Yao Clan. Ang flight na ito ay nagpatuloy ng humigit kumulang kalahating oras. Noon lang naramdaman ni Xiaoyan ang bilis ng napakabagal na ibon. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa malayo at nakita ang isang bahagi ng ulap. Isang matayog na bundok na tumagos sa ulap ang lumitaw sa kanyang paningin. Malabo na makita ang mga kumpol ng malalaking bulwagan at gusali sa malaking bundok.
Ang hindi mabilang na mga haligi ng usok ay dahan-daang umakyat sa kalangitan, na pinupuno ang hangin ng isang masaganang halimuyak ng tableta. Inikat ng malaking ibon ang malaking bundok bago tuluyang dumaong sa isang parisukat. Dahan-daang bumaba sina Xiaoyan at Yao Lao. Tumingin si Yao Lao sa pamilyar na paligid at medyo nawalan ng isip. Hindi ginambala ni Xiaoyan ang absent-minded state ni Yao Lao. Tahimik siyang tumabi kay Yao Lao habang ang dalawang kamay ay nasa harap niya sa kanyang manggas. Naningkit ang kanyang mga mata, at tuluyan na niyang binaliwala ang mga kakaibang sulyap sa paligid. Ang dalawang figurang nakatayo sa parisukat ay lumitaw na kakaiba sa harap ng mga taong dumarating at umaalis. Kaya naman, pagkaraan ng ilang minuto, isang medyo pamilyar na tawa ng matatanda ang dahan-dahang nalipat sa tainga ni Yao Lao at Xiaoyan. Iniisip ko kung sino ang hindi nakakaalam ng mga patakaran. Kayong dalawa talaga. Gayunpaman, Yao Chen, ang matandang ito ay talagang medyo nagulat na ang isang tulad mo, na natiwalag sa clan, ay nagtataglay ng mukha para bumalik. Bumagal ang mga yabag ng mga tao sa paligid. Napatingin sila sa matanda, na dahan-daang naglalakad na may malamig na ngiti. Lahat sila ay matalinong umatras. Yao Wanwei. Dahan-daang ni-relax ni Xiaoyan ang kanyang magkabilang kamay na ipinasok sa kanyang manggas. Inangat niya ang kanyang mga mata at sinulyapan ang medyo pamilyar na matandang iyon. Ang kanyang boses ay kalmado habang ang sulok ng kanyang bibig ay itinaas sa isang malamig na arko.